Odd Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Ratsada Balita ni Double J. Maglalahad ng mga naglalagablab na mga balita sa loob at labas ng bansa. Ratsada Balita ni Double J. Magbibigay daan sa tunay na daloy ng walang labis at walang kulang na mga balita. Ratsada Balita ni Double J. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, si Double J, Joseph Javier. Wow, ang sarap naman. Ang sarap naman ang mga pasakpakan ng ating mga nasa live audience at talaga naman. Ayan, anyway, just stay put dyan sa ating mga nasa live audience ngayong araw na ito at araw ng Webes. Tama nga ba? Webes ba ngayon? O, tama, Webes. Araw ng Webes, siyempre, isang masaya, masagana at masarap na pananghalian at siyempre, magandang tanghali kay Luz Biminda. Ganoon na rin, Luzon, Visayas at Mindanao. At welcome po muli dito sa ating programang Ratsada Balita ni Double J. Siyempre, sa pamagitan pa rin ng ating himpilang Broad Streamcast Communicator. Ayan, di sa mga nanananghalian kain lang po. At sabi ni Miss Elisa Bautista Javier, kilala ko yata to. Hindi ako nagkakamali, kilala to ng aking grandtot. Ayan, sabi na, hi, handsome. Marunong din pala magsinungaling to, si Miss Elisa Bautista Javier. Si Miss Elisa Bautista Javier po ay isang, siya yung media coordinator dyan po sa tanggapan ng Public Information Office, dyan po sa lungsod ng Pasay. Sa Pasay City Hall po yan. Ayan. At siya rin po ang lahat ng mga pangailangan dyan sa kanilang tanggapan. Siya rin ang tanungan. Siya rin lahat ng mga kapapilan. Epal po talaga yan. Magandang tanghali kay Miss Elisa Bautista Javier at siguro kasalukuyan na sila nagsasagawa ng lunch break ngayon. At binabati ko nga pala ang lahat ng mga bumubuo ng Public Information Office na sa pangunguna ng kanilang boss, ang kanilang head na si June Burgos at yung kanyang deputy na si Elmer Medina, kabilang na rin si Reggie. Yan po yung sila yung tinatawag na tatlong guwaping. Yan po, yan ang mga hepe ng head pala ng ating ng Public Information Office ng Luzon ng Pasay City Hall. At ganoon na rin, siyempre, isa sa mga top man na si Teddy Opaga. Yan po, gandang lalaki niyan. Habulin po talaga ng mga kababaihan niyan, na kaya lagi nakabantay kanyang jowa. Ganoon na rin, siyempre, sa iba pang mga kasama niya dyan, sila Eric Castaneda, si Ariel Gatchalian, si Cheryl, ayan po. Ganun na rin si Pogs. Yan po si Pogs. Talaga pong mas magwapo po yan kaysa kay Teddy Opaga. Ayan. Kaya po lagi nakatago yan sa loob ng hidden closet niya. Yan po sa Public Information Office. At ayan po yung sila magkakasama dyan. Sila pa ba? Hindi ko nabanggit si Macjo, yan, mga member talaga ng Public Information Office. Puro mga guwaping po nandyan. At dalawa lang naman po ang muse nila dyan. Si Elisa Bautista Javier at saka si Che. Ayan po. Palakpakan!
Mabuhay ang mga bumubuo ng Public Information Office na lungsod ng Pasay City Hall po. Turn me up, 'cause I can't sleep without you, no. At siyempre, dun pa rin sa ating mga kababayan, kaibigan at mga ka-BSCC, kasama na si Luz Biminda habang nanananghalian po ngayong oras na to. Ang napaka-importante po lang, laging paalala ng inyong lingkod, si Double J, dun po sa kailangan bago kumain, ang baso ng tubig naka-ready na po dyan sa harapan upang sa ganun na makaiwas sa anumang problema na kakaharapin. Kaya sa kabila na meron tayong pagsubok na kinakaharap ngayon, ang mga lecheng pandemic na yan, ang buong angkan ng pandemic na yan, pero kaya natin yan. Basta po. At ano man pong welcome po kayo na magbigay ng inyong mga opinion sa ano man ang mga ihahatid natin na balita at mahalagang impormasyon dito rin po sa ating programa Ratsada Balita ni Double J. Siyempre, kaagapay pa rin ang ating himpilang Broad Dreamcast Communicator. Turn me up, 'cause I can't sleep without you, no. At doon po sa mga nagdiriwang ng kanilang arawan, ngayong araw na to, araw ng Webes, June 17. Pero bago yung mga nagdiriwang ng kanilang arawan, ngayong araw na to, batiin muna natin ang, siyempre, ang unang-una, yung mga nagtatagawa ng kanilang anibersaryo at nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan, ngayong araw na to. Happy birthday! Happy anniversary po. Yan. At siyempre, pagbati mula pa rin sa ating himpilang Broad Dreamcast Communicator sa pamamagitan ng inyong programang inyong sinusubaybayan, ang Ratsada Balita ni Double J. Turn me up, 'cause I can't sleep without you, no. At dun sa ating mga kaibigan, kababayan, ka-BSCC na nagsasagawa ng lunch break ngayon, unahin naman ang pagkain. Yan trabaho na nakakapaghintayan. Pwedeng balikan yan. Basta importante, ang pagkain po. Yan ang isa sa mga preventive measures natin para malabanan natin ito mga lecheng magkakamag-anak mga variant na ito na kakamag-anak ni COVID-19. Turn me up, 'cause I can't sleep without you, no. At doon po sa mga deboto ng St. Jude, ngayong araw ng Webes, dadagsa po yan dyan na malapit sa mga tabi ng Malacanang. Andyan po ang pinakamalaking simbahan ng St. Jude. Ayan, lagi lang pong sumunod sa health protocols at sa kabila na mainit. Pero ganun pa magdala. Lagi, importante, pag ganyan mainit ang panahon, magdala ng tubig. Yan po, hindi malaking abala sa buhay ng bawat isa. Kaya magdala, kaysa naman tamaan tayo ng heat stroke o kaya yung tinatawag na may dehydrate ka, di ba? Turn me up, 'cause I can't sleep without you, no. At dadako tayo sa ating mga balita na naganap, hindi lamang po kahapon, kagabi, kanina, hanggang sa mga oras na to, lahat na mga balita. Turn me up, 'cause I can't sleep without you, no. Abdul Cowboy. Turn on dog. At bago natin dating mga balita, ang mga nakalap na balita ni Double J para sa programa Ratsada Balita ni Double J. Siyempre, unahin muna po natin sa mga nagtatanong, ano ba ang lagay ng panahon? Yan, ano ba, Double J, may bagyo ba? May ano ba? Mag-uulan ba? Siyempre, kahit sabihin natin na paulit-ulit po sila nagtatanong, sagutin na lang natin, di ba? Ang sinasabi ko po sa kanila, sa ngayon, hindi pa natin nakukuha yung pinaka-eksaktong informasyon. Pero ganun pa man, manood na lang kayo mamaya sa ating programa Ratsada Balita ni Double J at ihatid natin ang lagay ng panahon. Yan. At humihingi nga po pala ng paumanhin ang inyong lingkod kung kahapon ay nawala. Dahil hindi naman po tayo nakaranas ng kung ano man, may sakit o whatever, wala po. Matibay po ang immune system ng inyong lingkod. Ang naging dahilan po na hindi natin talaga mapipigilan ang brown out. Nag-brown out po kahapon. Dapat na magla-live na lang ako kahit sa cellphone at sa labas. Kaya lang parang hindi ka panipaniwala pagka gano'n, di ba ba?
So, nag-decide na lang po tayo na wag na lang natin tuloy kahapon. Kaya humihingi ng paumanhin ang inyong lingkod. At ito na po ang ating lagay ng panahon. Yan po mga dapat asahan, ha? Samantala, ang lagay ng panahon, mahinang habagat daw ay makakaapekto pa rin sa Hilagang Luzon. Yun na naman ang ibig sabihin ng mga tatamaan ng mga ganyan. Pero ganun pa man, nasa bansang Pilipinas pa rin tayo. At happy lunch time kay Luz Biminda, ang nag-iisang nagmeme-ari ng bansang Pilipinas. Doon po sa mga hindi nakakaalam kung sino si Luz Biminda, siya po talaga may-ari ng bansang Pilipinas. Although tayo naman ay mga kasama bilang nagmeme-ari ng bansang Pilipinas as a Filipino people, we are born here in the Philippines, pero part of inheritance lang tayo. Hindi naman, kumbaga, mawala tayo sa mundo nito, maipapamana lang natin sa mga susunod na henerasyon, mga apo natin, anak, di po ba? Pero nag-iisa talaga may-ari ng bansang Pilipinas, si Luz Biminda po, ayan. At doon po sa mga magtatanong, ano man po ang tanong nyo, i-post nyo lang po dyan. At ganun pa rin sa mga gusto magpabate, welcome po dito sa ating programa Ratsada Balita ni Double J. Ganun pa man, gusto pong manawagan, welcome din po. Halimbawa mananawagan kayo, i-post nyo lang po ang inyong panawagan, nawawala inyong kabiyak ni Janela, ipapanawagan po natin yan. At gaya ng binanggitan nyo lingkod, ito po ang sinasabing lagay ng panahon. Patuloy pa rin ang pag-iral ng mahinang southwest monsoon o habagat ang nakakapekto sa bahagi ng hilaga ng Luzon. At ayon kay Pag-asa Weather Specialist Ariel Rojas, dahil dito ay may ilang lugar sa bansa na posibleng makaranas ng thunderstorm, ngunit hindi naman ito magtatagal. Bagamat umiiral ang habagat sa hilagang parte ng Luzon, kung kaya binabala ni Rojas na maaari pa rin makaranas ng intense thunderstorm ang Visayas at Mindanao. Bakit lagi na lang dinidulubyo ang Visayas at Mindanao? Kumbaga, nang dumaan natin bagyong si Dante, kung matatandaan nyo, walong beses pong naglandfall yan dyan. Parang ayaw umalis, yan na po. Kaya siguro marami magaganda sa Visayas at Mindanao. Hindi, totoo po yan, Sambuanga lang ang gaganda ng mga Pilipina. Hindi nyo isipin na kasi makikita nyo sa puro mga tisay talaga. Nagtitinda nga lang ng sampagita, tisay na tisayan dating. Sabi ko, wow. Ayan po. Kasi sa isang banda, ang inyong lingkod po ay halos naikot na rin ang buong bansang Pilipinas. Maliban lamang po sa area ng Palawan. Hindi tayo nakapasok ng mga panahon na yan. At tayo Marikarawas, asahan niyang magpapatuloy ang mahinang habagat hanggang sa araw ng Biyernes. Bukas po yan, June 18. At dagdag pa ni Rojas, walang nasahang bagyo anumang sama ng panahon na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na 3 hanggang 5 araw. Palakpakan po dito sa mga sabi, uy, wala palang bagyo. Pati tuloy ate Ojen, nakikipalakpak. Yan po 5 araw yan. Wala raw LPA na binabantayan kaya walang namumuong bagyo. Maliban na lang dito sa habagat. Yun, thunderstorm na kasama na. Ani Rojas, walang inaasahang bagyo anumang sama ng panahon na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility hanggang sa susunod na 3 hanggang 5 araw po. Ayan po ang ating lagay ng panahon. Yan. At matapos po ang ating lagay, ang paghatid ng lagay ng panahon, dako naman po tayo sa public service. May public service po tayo ngayong araw ng Huwebes. Kahapon, wala po. Kasi wala po tayo kahapon. Kaya humingi muli ng pangmanin ang inyong lingkod. Hindi natin pwedeng, pigilan yung brownout At kumbaga, rotational yan na sinasagawa ngayon. Pero ganun pa man, iniimbestigahan na yan. Lalo na ang Department of Energy at saka ang ERC, ang Energy Regulatory Commission. Ako, bakit nga naman nagkakaroon daw ng mga ganyan? Ayan po. Narito ating public service.
Para po sa ating mga motorista. Yan po. At isang public service po sa ating mga motorista. At maging dun sa mga naglalakbay. O, mga ating mga driver, mga pampasaherong jeep at bus at maging grab o taxi o ano pa man, maging pribadong mga sasakyan. Para po sa inyo lahat ng ating public service. At ito po advisory para sa mga motorista dahil suspendido pa rin ang number coding SIM ayon sa MMDA o Metropolitan Manila Development Authority. Sinabi pa ng ahensya na until further notice, epektibo ang suspension ng number coding. Sa madaling salita, wala pong number coding. At kung hanggang kailan, antayin na lang daw po yung ipalalabas na notice ng kagawaran ng Manila ng MMDA po. Kaya tuloy-tuloy lang po yan. Ayon pa sa MMDA, suspendido raw number coding SIM habang patuloy ang pagpapatupad ng General Community Quarantine o GCQ na meron pong mga kalakip na mga restriction dito po sa NCR. Iira lang nasabing GCQ with some restriction sa Metro Manila. Nagsimula na po ito nung kahapon. Kaya tuloy-tuloy po ito hanggang sa June 30 po. Ayan po ang ating public service. Wala pong number coding. At doon sa mga nagtatanong hanggang kailan, ang masasabi ko po, hintayin na lang natin hanggang magpalabas ng advisory ang MMDA kung kailan magkakaroon o ibabalik ang nasabing number coding. Sa ngayon, libre. Kaya walang number coding. Palakpakan! Ayan po. At siyempre, dadako na tayo sa ating mga balita, mga mahalagang impormasyon at balita na iatid din nyo ni Double J dito pa rin sa ating programa Ratsata Balita ni Double J sa pamagitan pa rin ating himpilang Broad Dreamcast Communicator. At bago po natin ihatid ang ulo ng mga balita, narito muna po ang oras sa buong bansang Pilipinas. Ganap na pong alas 12:18 ng tanghali. Aga pa, quarter pa lang yung nabawas sa loob ng isang oras natin. Galauna. So, ibig sabihin po, mahaba pa oras natin ang pagsasama-sama. At din sa mga nagsasagawa ng lunch break, mahaba pa rin ang oras nyo. At din sa mga medyo ngayon palang lalabas, bilisan na lang para medyo masarap kumain kasi nagmamadali kang kumain dahil baka maabutin ka ng alauna, di po ba? Kaya sabi ko, lagi ko pong paalala sa ating mga kaibigan, kababayan at kabiyasisi na mga workers. Iwanan po ang trabaho. Basta oras ng lunch break, iwanan nyo po yan. Andyan lang yan. Babalikan nyo, pagbalik nyo sa kanya ipagpatuloy. Dahil ang pagkain, hindi po dapat pinaghihintay. Yan po, importante. Narito po ulo ng ating mga balita. Karagdagang 1.5 million na coronavac o vaccine dose mula sa China dumating dito sa ating bansa. Ano kaya ito? Binili o donasyon? Mamaya po, hatid natin ang buod ng balita na yan. At doon po sa mga matitigas ang ulo ng mga more than third timer nang nahuli. Ito po. Pero ganun pa, mahuhuli ka pa rin. Dahil ito lang po yung sinabi ng Malacanang. Mandatory use ng face shield sa labas ng bahay ipababawi na ni Pangulong Duterte. Ibig sabihin, wala nang gagamit ng face shield. Na nagiging abala minsan sa bawat, yan, hindi naman lahat. Importante po rin na. Kaya lang, sa mga siguro kung vaccinated ka na, pwede na. Mamaya po ang buod niyan kung bakit tinanggal o pinababawi. At dun sa binabanggit po natin na mga fully vaccinated na senior citizen, pinayuhan ng Department of Health na maghinay-hinay sa paglabas ng bahay. Kumbaga, huwag tayo magpa-prente, magpatumpik-tumpik na tayo ka nga. Vaccinated ka na. Hindi po gamot yan. Kumbaga, parang shield lang yan. Medyo mape-prevent mo ang pagpasok ng virus sa iyo. Pero hindi sa lahat ng sandali. Paano kung katulad ng mga Indian variant, di po ba?
Yung magkakamag-anak na virus niyan eh. Iba-ibang kategorya niyan. Kaya mamaya po, alamin natin kung ano daw ang sinasabi ng Department of Health na hinay-hinay sa mga senior citizen. At para naman dun sa ika nga lahat mapagbigyan. Naik-ship vaccination sa iba't ibang LGU sa Metro Manila inulunsad. Ibig sabihin na yung mga gustong magpabakuna sa gabi, lalo na siguro doon sa mga nagtatrabaho, and at the same time, pag-uwi nila, yun lang ang time nila para makapagpabakuna. Kaya inulunsad niya itong night shift. Kaya, kumbaga, baka nga bukas makalawa, gawin ng 24 hours yan di ba? Antabayanan natin yan. Pero ganun mamaya ang board ng balita na to. At sa usapin pa rin ng bakuna, ito po, 2,000 siper lalahok sa symbolic vaccination sa Palacio de Manila. Yan po. Ito yung mga siper natin, mga seaman ano po. Ayan po sila yung ika nga lagi yan nasa labas ng bansa sa mga barko. Kaya mamaya po, ano pa yung lalahukan nito, kung anong ibig sabihin. Mamaya pa ang buod ng balita na yan. At isang problema na matagal na itong nirereklamo ng ating mga OFWs pero wala silang magawa. Dahil ika nga ito po ay mandatory. Ito po angal ng mga OFWs na mahabang quarantine period pinag-aaralan na ng IATF. O nga naman kung halimbawa yung 14 days kung lumabas naman sa resulta mo para mild ka lang, ba't kailangan abuti ka pa ng 14 days? Pwede naman sa bahay, at least madali ka naman matrace kung just in case na lalala. Pero ganun pa man, sayang kasi yung oras at panahon ng ating mga OFWs. Kaya lang umuwi yan para magbakasyon tapos kakainin pa ng quarantine na. Wala ka namang ginagawa, mag-solo ka lang doon na mabuburyong ka. Mamaya hatid natin ang board ng balita na. Ito, parang hindi ka tanggap-tanggap Dole, planong dagdagan ang pagpapadala ng nurse sa ibang bansa. Kinakapot na nga tayo rito papadala pa. Ano kayang hinahabol ng Dole rito? Mamaya pa, malaman natin na. At doon po sa ating mga butante at lalo na yung mga bagong butante, wag po kayo madidismaya dito dahil ayan sa ulo natin mga balita, voters registration sa mga MECQ area pansamantalahan sinuspinde ng COMELEC. Ayun ang masakit doon. Imbis na, pero dapat po, yung minsan sakit ng ating mga kababayan sakit na ng Pilipino yan hindi, sana na ako para makukunti na lang ganyan. Biglang papasok ang ganito, sinuspinde. Kaya sabi mo, sayang, dapat sumabay na ako noon nakapagparito na sana ako. Kailan kaya matatapos ang suspension na to? Yan. Ika nga ang pagsisisi, laging nasa huli. Kaya, atid mamaya po, ang buod ng balita na yan. At sa usapin, hindi lamang sa ating bansa at kasama na ang binubuo ng ASEAN country. Ito po, ASEAN Dialogue Partners, nagpahayag ng pagkabahala sa Chinese Coast Guard Law. May pinalabas na bagong Chinese Coast Guard Law o yung dati na kaya o meron silang bagong yung na-amend po, di ba? Mamaya alamin po natin ang buod ng balita na to kung bakit medyo nagpagkaroon ng pagkabahala ang mga bumubuo ng ASEAN countries. At yan po ang ulo ng ating mga balita. Siyempre, dadako na po tayo sa tinatawag na ambod ng mga ulo ng mga balita. Balita na naganap, hindi lamang po kahapon, kagabi, kanina, hanggang sa kasalukuyang balita. At narito po ang buod ng mga balita. Bago natin ihatid ang mga buod ng mga balita,
Oras naman po sa ating bansang Pilipinas. Ganap na po ang alas 12:26 ng tanghali. Haba pa ng oras. Kain lang, kain! Huwag niyo na ako alukin. Ang importante, makita ko kayong busog. Busog na rin po inyong lingkod, ha? At welcome po na magbigay ng mga opinion at anumang komento sa ihahatid natin mga mahalagang impormasyon at balita dito pa rin sa ating programa Ratsada Balita ni Double J. Siyempre, kaagapay pa rin natin ang ating himpilang inyong sinusubaybayan, ang Broad Dreamcast Communicator. At kaugnay po dun sa bago na namang dumating na mga bakuna. Mula daw po ito sa bansang China. Dumating na sa Pilipinas ang ikasampung shipment ng COVID-19 na vaccine mula sa Sinovac Biotech sa China. Pasado alas 7 at kanina umaga nang lumapag sa NAIA Terminal 2 ang Cebu Pacific Flight 5J671 karga ang mga nasabing bakuna. Kabilang sa mga sumalubong, sinabaksin sa Carlito Galvez Jr. at Health Secretary Francisco Duque Duterte. Yan lagi yan, magtandem po yan. Pagdating mo ganyan. Nabatid na kabilang sa 1.5 million dose ang 500,000 dose na binili ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated. Ito ang unang batch ng COVID-19 vaccine na binili ng pribadong sektor. Nasa naman na malaking bahagi ng mga bakuna ay pamamahagi sa mga lugar na mataas ang bilang ng COVID-19 na kaso hanggang sa mga sandali ito. Sa kabuuan, maabot na sa 9 million dose ng CoronaVac ang dumating sa bansa simula noong Marso, kabilang na po rin ang 1 milyon na donasyon ng gobyerno ng China. At kaugnay po doon sa sinasabi natin kanina na marami talagang matitigas ang ulo pero matutuwa sila siya ihatid natin balita dahil doon sa mga nagdudot ng face shield na minsan irritable, di ba ba? Irritable, medyo para laki ng problema pero hindi nila inisip para lang naman sa kapakanan din nila yun na ma-prevent din ng hindi ka na makapitan ng virus, di ba? At mula nga sa palasyo ng Malacanang, pinapabawi raw ng Pangulong Rodrigo Duterte. Base sa pagkakaintindi ni Senate President Vicente Soto III, kumbinsido na rin si Pangulong Duterte na hindi na kailangan na magsuot pa ng face shield sa paglabas ng bahay. Kagabi ay kabilang si Soto sa pinulong ng Pangulong Duterte sa Malacanang. At last night, the President agreed that face shields should only be used in hospital. Allowed us to remove out at ang tweet ni Soto ngayong umaga. Dagdag pa ni Senator Soto at base na rin sa kanyang pagkakaintindi, pagbibili na ng punong eksekutibo ang COVID-19 National Task Force na bawi na ang mandatory use ng face shield. I remember him saying he will tell DOH, dagdag pa ng Senador. Sa pagdinig ng Senate Committee on the Whole noong Martes, inihirit yung pong kahapon po yan. Inihirit ni Soto na hindi na pagsusuot ng face shield sa katwiran na ang Pilipinas na lang ang buong mundo na tataying bansa na merong polisiya kaugnay dito. Katwiran naman ang DOH at DILG, nakakadagdag proteksyon ng face shield para hindi na mahawaan ang pagkakamatay na virus at maaaring bawin ito kapag marami na sa mga Pilipino ang naturukan na ng COVID-19 vaccine. Di pa rin sila magkasundo, ano po? Siyempre, dahil nagpa-ira yan ang pamurahan ng DILG with the combination of Department of Health, di ba ba? Kaya lang, yan ang sinasabi natin Minsan kasi hindi mo maintindihan kung anong gusto. Talaga ika nga kahit alam ng kahit nasabihin na natin na may order na mula sa mataas na puno ekutibo pero parang pa rin sila yung andap pa rin na hindi nila katanggap-tanggap para sa kanila. And after all, mula naman sa mataas na kapulungan ng Kongreso, yan nga po ang Senado at Senate President pa rin po nagsabi na hindi pero baga sa kanila may katwiran pa rin. Dagdag protection daw yan. Kaya lang,
Ayan na. Sa dami na naman ng mga mahuhuli na hindi malaman kung anong saan ilalagay. Dahil paulit-ulit na lang. Ika nga, sumusuway ito mga matitigas talaga ulo, di ba ba? At samantala, doon po sa ating mga senior citizen, yan kahit fully vaccinated na, pinagbilinan pa rin ng Department of Health ang senior citizen na kung maaari ay limitahan pa rin ang paglabas ng bahay. Katwiran ni Health Secretary Leopoldo Vega, hindi naman 100% na proteksyon sa COVID-19 ng bakuna. O, sila na rin ang umamin. At anya, ang tanging maaaring lang gawin nito ay maiwasan na ospital o mamatayan na sabi ng pasyente. Yun nga lang po sinasabi natin preventive din yan kumbaga may tulong pero hindi po gamot na totally wipe out the virus, di po ba? Ayan. Dagdag pa ni Vega, maliit pa lang ang bilang sa kabuuang populasyon sa mga edad 6 na po, 60 pataas na bansa ang kumpleto na ang bakuna laban sa COVID-19. At anya, sila ay nananatiling nasa classification ng vulnerable sector. Paalala pa ng opisyal na kung nasa labas ang senior, mahigpit pa rin dapat ang pagsunod sa basic health protocols at pagsunod sa social distancing, pagsusuot ng mask at face shield, gayon din ang paghuhugas ng mga kamay. Paano ngayon yan? Sinabi na nga ng punong ehekutibo na bawiin na, tanggalin na ang pagsuot ng face shield, pero pinaiiral pa rin. Sila mismo hindi magkasundo-sundo Ano ba talaga, kuya? Nagtatalon lang po, inyong lingkod. At tuloy pa rin ang ating mga balita. Eto po, din sa mga nag-aalinlangan, nasabi nila, paano kami mababakunahan yan? Although nandun na kami sa kategory na to, pero ang trabaho namin ang pag-uwi namin wala na, ay gabi na dahil ang oras ng pagbabakuna within the whole day lang. Alang nga mag-absent pa, alang nga mag-half day, di po ba? Pero ganun pa ma, ito po. Sinimula na kagabi ang iba't ibang local government unit sa Metro Manila ang pagbabakuna sa kanilang mga residente sa gabi. Ito po yung night shift na vaccination At paraan pa rin ito ng mga local mga LGUs para sa ma-accommodate ang mga manggagawang hindi magawa makapagbabakuna sa umaga hanggang hapon dahil meron pa silang pasok sa trabaho o may kailangan na asikasuhin. Sa lungsod ng Quezon City, aabot sa 2,000 pre-registered essential workers o mga kabilang sa A4 priority group ang nabakunahan ngayong gabi sa Quezon City Hall ground. Kagabi po yan At inaasahan ngayong araw, ang kanilang bakuna night mula alas 6 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Ganito rin ang schedule para sa night shift vaccination sa mga industry workers at economic frontliners sa Valenzuela City na sinagawa sa Pasolo Elementary School. Yan po, yung mga unang nauna na nagsagawa ng night shift. Akala nyo naisip din ng mga LGUs na para ma-accommodate yung kanilang mga constituent, lalo na mga nagtatrabaho sa araw at wala na pagkakataon. Pero ganun pa man, sa kabila nga lang merong sinagawang night shift, pero parang hindi pa rin kinagat ng mga iba. Asahan nyo po to. Dun sa mga nagpapatumpik-tumpik ng ganyan, parang may mga agam-agam pa rin. Pagdating ng oras na biglang, eto na, bubuhos na yan. At may mga ngatwiran pa dyan na kasama ako dun sa priority, sa A1 Dapat una ako. Sa tatanungin, bakit di po kayo nagpabakuna nung inilunsad po ang A1 hanggang ito, A3, A5 na po, na po ngayon? Kasi, A4 na po ngayon. Kasi po, hindi po ko nasabihan. Sabi niya, sige po, patawag natin ang barangay niya, tatanungin. Hindi po, pinuntahan po namin. Sabi niya, wala pa rin siyang panahon para sa bakuna na yan. Hindi, sabi niyo kasi, oras mismo mga ganyan, mga katira, maririnig niyo ganyan. Kasi sa mga oras na ito, ganyan pa rin ang mga sagutan mula sa hanay ng barangay official at sa mga kanyang mga constituent. Mismo. Hindi rin sila magkasundo. Di ba? At yan po yung tinatawag na night shift vaccination.
inulunsad na po sa iba't ibang LGU. Kaya yung mga nagtatanong na, bakit dito sa amin wala pa? Simple lang po ang sagot dyan. Tanong nyo muna po sa barangay at bahala ng barangay nyo makipag-coordinate sa na sa inyong LGUs. Para sa ganon, binigyan nyo ng trabaho na dapat naman magtrabaho ang mga barangay opisyal. At tuloy pa rin ang ating paghahatid ng mga balita. Ito po, yung ating ikang mandaragat. Yan po yung ating mga mandaragat na talagang ikang isa sa mga nakakapagbabangon ng ating ekonomiya dahil yung mga remittances po nila, kahit pa malaking bagay po. Yeah. Sisimulan na ngayong araw ang pagbabakuna sa mga kababayan natin seafarers o seaman. Kanina nga alas 9 ng medya ng maga na magsimula ang symbolic vaccination sa mga seafarers na isinagawa sa Palacio de Maynila sa Ross Boulevard, dyan po sa lungsod ng Maynila. Ayon naman kay Julius Leonen, ang chief ng Manila Public Information Office, 2,000 ang bilang ng mga seafarers na lalahok sa symbolic vaccination na ito. Yun po yung mga lumahok kanina. At kamakailan lang, sinabi ng Association of Marine Officers and Seamen Union of the Philippines na humigit kumulang 30,000 Filipino seafarers ang babakunahan ngayong Hunyo. At ang schedule nila ng pagbabakuna sa mga tripulante ay babase sa deployment plan na isusumiti naman ng mga domestic ship operators at local mining agencies sa Pilipinas at sa agency na nandito sa ating bansa at ang Philippine Marine Industry Authority o Marina kada buwan. At pagkatapos nito ay saka pa lamang maaaring magparito mga seafarers sa Seafarers COVID-19 Vaccination Platform ng Marina. Sa ngayon, ang bansang Pilipinas pa rin ang kinukonsiderang major seafarer supply nation sa global shipping industry. Base sa datos ng Marina, aabot sa 730,651 ang active na seaman o seafarers ng bansa. Biro nyo, hindi pala makakapaglaot sa mga barko-barko nila, kay cargo, kay carrier, kay passenger, kung walang Pilipinong tripulante, iba talaga ang Pinoy. At magugunita na isa naturang sektor sa pinakamatinding tinamaan ng COVID-19 pandemic. Matapos na ilang buwan, din nga natigil ng kanilang operasyon ng ilang shipping company sa buong mundo sa mga nakalipas na taon. Paano ba naman di tatamaan? Ikot na ikot ang barko tapos daong ng daong sa iba't ibang mga bansa, di po ba? Buti na lang, nung nangyari yan, hindi sila napapunta sa, hindi pa naman pumuputok sa India yung Indian variant, kaya okay lang. At samantala, ito naman po yung talagang hindi natin mayaalis sa ating mga OFWs di po ba? Yung mga umuwi na para magbakasyon lang, pagkakataon na mga binigyan na sila ng pagkakataon na bakasyon. Sa bagay, tapos ang kontrata. Nasa kanila kung babalik o hindi. Kaya lang, after the contract, kailangan kang bumalik para hindi ka makasuhan ng breach of contract na employer mo, di po ba? Kaya lang, masakit para sa kanila, yung 14 days na pagdating mo sa airport, ika-quarantine ka, di ba? Sayang lang yung oras na yun, panahon na yun na dapat nakakasama mo na yung mahal mo sa buhay. Sa loob ng 2 taon na pagtatrabaho mo sa ibang bansa, di po ba? Ito po, nakakarating na kay Pangulong Duterte ang reklamo ng mga OFWs ukol sa matagal pang quarantine period sa pagbabalik nila ng ating bansa. Sinabi ng Presidential Spokesperson Harry Roque, naiintindihan ng punong ekutibo ang sentimiento ng OFWs, partikular na kanilang sinusumbat na maigting panahon ng bakasyon para makapiling nila ang kanilang pamilya. Yun yung sinasabi natin kanina, di ba? Ako po mismo, nakakausap ko yung mga yan pag gaganyan na, sa airport po ako. Paano? Sayang naman kasi. Pero lumabas na yung resulta. Wala pa, pero nung tinignan naman, lang naman, kaya lang, raw yun, mandatory na talagang dumaan. Kahit na sabihin, wala ka, yun lang nga, hindi na maintindihan, obligado raw kami, gano'n. Wala tayo magawa. As per the, at the subject of protocol po, kaya wala silang magawa. Kaya yun ang naiintindihan lang natin, kaya wala naman tayo para. Welcome kay Melito. Yan, kay Melito Rodelio Militante ng Calamba, Laguna. Nakita ko ng picture. Ibig sabihin, wala kang wala kang taping ngayon,
Batang showbiz po yan, si Melito Rodelio Militante. Ayan. At tayo naman kay Secretary Spokesperson Harry Roque, pinag-aaralan na ng IATF ang hiling na mapaigting na ang araw ng pag-quarantine sa OFWs, maging sa mga balikbayan kapag sila ay nagbalik na sa ating bansa. Sa umuiral na polisiya ng IATF, kinakailangan na sumailalim sa 14 days o 2 linggo na quarantine period ang OFWs balikbayan sa isang accredited facility. Yun lang talagang mabigat doon. Sayang yung 14 days mo na nandun ka, hindi ka makalabat, hindi ka samantalang, pero iba po dyan, meron dyan. May mga paraan sila, nakakalabat sila. Only in the Philippines, yung bang, andun ka, halimbawa, ito yung mga accredited, halimbawa, katulad po ng Togo, kausap lang isa, para ka lang nakakulong pero living out ka. Yan po yan, may mga ganyan. Hindi pwedeng hindi natin sisiwalat yan. Dahil katwira naman ng wala ka naman sakit hindi naman nag-positive. Nakita lang yung yung mataas lang yung temperatura mo di ba? Ganun lang yun. Quarantine, kaya lang as per the order or the advisory na health protocols, kasama po yan. Kaya wala kang magawa. Kaya po, at pinayuhan lang na Malacanang OFWs na manatiling kalmado at pinag-aaralan na ang kanilang kahilingan. O naman, dapat naman, pagbigyan, pagaganyan. Ako. Samantala, sabi naman ni Melito Rodelio Militante, ang batang, ang showbiz boy, Sir Joseph, ang araw lumilipas. Pero napapansin ko lang, gandang lalaki mo, di kumukupas. What's your secret? Share mo naman. Wow. Ang galing mo talaga mambola. Isa ka talagang batang showbiz. Si Melito Rodelio Militante ng Calamba, Laguna. Alam mo, pag naalala ko, Mel, dalawa lang kayo nagsabi ng gandang lalaki ko. Naalala ko na nung sabi ng nanay ko, gwapo ng anak ko. Nang habang lumalaki ko, puro pambobola na. Mga narinig ko na gano'n, bobola. Libre mo ako. Pogi mo libre mo ako. Wala ang pere. O sige, ikaw lilibre ko. Tama. Gano'n. Pero, anyway, alam mo, Mel, ginagaya lang kita. At susundan ko rin ang yapak mo. Thank you, Mel! Ano ba ang lunch mo ngayon? Araw ng Huwebes. At tuloy pa rin natin yung mga balita. Ito po, ang dole raw. Sa kabila ng nakakainis. Kinakapos na nga tayo sa ating mga health workers pero hindi ko maintindihan kung bakit Ito po, basahin muna natin at ihatid ko muna sa inyo ang ibig sabihin nitong dole, planong dagdagan ng pagpapadala ng nurse sa ibang bansa. Ito mo? Hindi po ba? Plano ni Department of Labor Employment Secretary Silvestre Bello III na hilingin sa national government na dagdagan ng 5,000 ang bilang ng mga health workers na papayagang makapagtrabaho sa ibang bansa. Ang nasabing bilang ay mas doble sa naunang bilang na napagkasunduan sa pagpapadala ng mga nurse sa ibang bansa. Ginawa din ito ang desisyon matapos ang hiling ng mga grupo ng nurse sa bansa na kung maaari ay dagdagan ang mga papayagang makapagtrabaho sa iba't ibang bansa. Pagtitiyak din ang kalihim sa nasabing pagpayag na dagdagan ang bilang ng mga nurse na magtatrabaho sa ibang bansa ay hindi mawawala ng nurse dito sa ating bansa pero nagkukulang. Di ba? Totoo lang Sinabi na nga ng mga ilang nurse natin na nahirapan kami, hindi naman kami. Sa totoo lang, hindi naman sila robot na pagka medyo naglobat, paltan nila ng baterya, active, hindi naman po, tao yung mga yan. Sila na, minsan nagta 24 hours, nag-16 hours, tapos papadala pa sa ibang bansa. Nangunguna kasi ang mga nurse nagko-contribute sa taas ng remittance sa bansa. Ayun pala ang dahilan. Kaya naman pala talagang hinahabol ng dole, Secretary. Yun lang pala hinahabol dyan dahil nagko-contribute niyan sa taas ng remittance sa bansa ang ating mga nurse. Kaya pala halos nauubos at pinapayagan na, di ba? Dahil lang po doon. Pero ganun pa man, kinakapos tayo rito. Huwag naman tayo magbulag-bulagan. At base sa kailingan ng mga nurse, dahil iba dyan, inaano na lang nila na
nahihirapan na rin sila rito. Kaya gusto nila sa ibang bansa na lang dahil kumikita sila. Dahil dito, ang mga ibang natin dito na nagtatrabaho, patuloy na nagsisilbi sa kapwa Pilipino. Para hindi napapansin ng pamahalaan eh. Hindi na ibibigay yung tamang unang-una hanggang ngayon, nakapending pa rin. Yun dapat nilang tanggapin. Tataka naman ako kay Secretary DOH Secretary Duque kung nagbibingi-bingihan ba o nabubulag-bulaga. At kung sakali na meron na, ang dami pang proseso para pagdadaanan. Diba ba? Pera naman nila yan eh. Pinaghirapan naman nila yan. At saka ang perang ginagamit naman yan para maibigay sa mga natin na health workers natin eh. Pera po ng bayan. Kahit naman yata sinong mga Pilipinong nurse ang talagang gustong magsilbi rito. Pag ganyan naman, di bali na. Kaya ko na lang, pikit mata ko na lang harapin na pare-pares naman buong mundo tinatamaan eh. Pero mas gusto ko magsilbi rito. Pero pag ganyan, doon na lang ako. Kaya huwag tayo magtaka. Pero sa isang banda, ang doli naman ang hinahabol. Kaya pala gustong dagdagan na magpadala pa ng mga nurse sa ibang bansa. Dahil nangunguna kasi ang mga nurse sa mga nagko-contribute sa taas ng remittance sa ating bansa. Kita nyo. Anyway, sabi naman ni Milito Rodelio Militante, ang showbiz boys. Eto raw ang kanyang menu for today. Ensaladang dahon ng pako. Dahon ng pako at inihaw na yellow pin. Wow. Sarap naman yan. Matanong ko lang, Mel, ano yung ensaladang dahon ng pako o pako? Parang ngayon ko lang narinig yan. Yung inihaw na yellow pin, yan. Aware tayo dyan. Anyway, tuloy pa rin natin mga balita. At oras sa buong bansang Pilipinas. Meron na lang po tayo nalalabing 2 oras. Kaya yun mga kumakain dyan, mga nasa lunch break sa mga oras na to, 12 minutes, mahaba pa po yan. Pahinga habang nanonood kayo natin ng programa nga yung sinusubaybayan sa paglilingkod pa rin ng inyong lingkod, siyempre po, para po sa inyo, mga inihatid ko, mahalaga impormasyon at balita yan. Sabi ni Gigi Makapagal, hello, hi sir, good PM po. Uy, G, baka hindi ka pa naglalunch, ha? Baka hindi ka pa naglalunch. Please, don't skip your meal, ha? G, matanong ko lang. Gigi Makapagal, salaw, kaano-ano mo si Mr. Prexy Tony Salaw, ang ating president ng Broad Dreamcast Communicator. Tatanong lang. At sabi naman ni Milito Delio Militante, fern in English, yung pako, yun nga. Ayan, sabi niya ni Gigi Makapagal Salaw, tapos na po, buti naman. Ayan, importante kasi yan di po. Kapatid po, Gigi, sabi ni Gigi, kapatid niya raw ang ating presidente ng Broad Dreamcast Communicator, si Lodi Tony Salaw. Alala ko na magkasama kami sa Radyo ng Bayan within the whole nandyan po kasi ako ng within the whole terms of GMA. Maging successor sa within 2 years at tumakbo siya for for 6 years. Andyan po ako in behalf of late Secretary Serge Remonde. Ayan. At ako po nakasama yan sila Idol Tony Salaw, sila Salbaysa, sila Tog Tanyong, at ako po ang nagbansag dyan kay Tony Salaw na pag tinatawag ako, may report tayo mula sa pambansang paliparan. Nandun si Double J, Joseph Javier. Double J, anong balita dyan? Yes, maraming salamat sa Idol ng Bayan, Tony. Ito, sa kasalukuyan at nag-uwian na rin ito ating mga kababayan OFW mula naman sa bansang Syria upang sa ganon ay hindi na maipit sa nagaganap na kaguluhan dun sa bansa. Itong kanila pag-uwi ay bahagi pa rin ng repatriation program ng ating basta ganon, etc. Ayan, sa pagdating na extra. Yan pa rin ating huling pinakabalita dito pa rin sa paliparan. Ako ang inyong tagapagbalita, Joseph Pabia, para sa PBS Radyo ng Bayan. Yan. Yan po yung mga extra natin ng panahon yan. Kapatid mo pala. Idol ko yan, G. Anyway, ito po. Dun sa medyo nagpatumpik-tumpik pa para magparehistro sa bilang voters. Ano po?
Pansamantala, sinuspindi ng Komisyon ng Eleksyon o COMELEC ang voter registration sa mga lugar na nakalagay sa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine. At ito'y magtatagal hanggang Hunyo at 30 ng katapusan po. Ito ang naging ipahayag ni COMELEC spokesperson James Jimenez kasunod ng anunsyo kamakailan ng national government hinggil sa bagong quarantine classification sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Ayon pa kay Jimenez, ang voters registration naman sa mga lugar na pasok sa ilalim ng General Community Quarantine tulad ng Metro Manila ay magpapatuloy. Ayan po, ulitin ko lang ang suspension lang po ng registration para maging botante ka sa COMELEC ay yung pong mga nakalagay sa MECQ. Pero kung kayo naman, katulad ng Metro Manila, ay nakalagay naman po yan sa tinatawag na classification na GCQ, kaya wala pong problema. Tuloy pa rin yan. At nung nakaraang buwan, sinabi ng poll body na mahigit 3 milyong application ang kanilang natanggap para sa voter registration para sa darating na May 22 national at local poll. Base naman sa datos na nilabas ng poll body, natukoy na 3,483,298 voters registration application ang inihain mula noong Enero hanggang Mayo. Mahigit 578,000 application ang nihain mula Enero hanggang Marso ng nakalipas na taong 2020 bago pa man nagkaroon ng COVID-19 pandemic. Ang natitirang 2,904,347 application naman ay inihain mula noong September 2020 hanggang May 2021 sa gitna ng pandemya na kinakaharap ng ating bansa. Yan ang huling naging pahayag ng Commission and Election. Muli po ang sinasabing suspension dun sa mga lugar na nasa classification po ng MECQ. Yan po. Pero and the rest, wala pong problema. Yan. At yung po binabanggit natin kanina na may kinalalaman pa rin ito sa issue ng West Philippine Sea, di ba? Dahil na-alerto na o nababahala ang kabuuan ng ASEAN country yan. Dahil dun sa tinatawag na Chinese Coast Guard Law. Hindi natin maintindihan kung ano yung sa bagay, kanya-kanya po talagang mga batas na pinaiiral in every country. Pero para mabahala ang ASEAN country, ng binubuo na ASEAN country, at bakit din sa Chinese Coast Guard doon? Ito po, basta nagpahayag ng pagkabahala ang ilang mga dialogue partners ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN sa nakalilitong aplikasyon ng Chinese Coast Guard Law. Bago pala to. Ang nasabing pahayag ay nilabas sa isinagawang 8th ASEAN Defense Minister Meeting Plus meeting kasunod ng 15 ASEAN Defense Minister Meeting na isinagawa virtually mula June 15 hanggang 16. Ang ADMM Plus ay nilahukan ng mga defense minister ng 10 bansang ASEAN kasama si Defense Secretary Delfin Lorenzana ng ating bansa at mga ministro ng 8 dialogue partner ng ASEAN na kinabibilangan ng Australia, China, India, Japan, New Zealand, Republic of Korea, Russian Federation at United States of America. Sa naturang pagpupulong, ang ilang mga dialogue partners ang nagbigay din sa kahalagahan ng pagpapanatili ng freedom of navigation over flight sa West Philippine Sea at maagang pagpapasa ng Code of Conduct na gagabay sa mga bansang may interes sa naturang karagatan. Ang kontrobersyal na Chinese Coast Guard Law ay nagpapahintulot sa mga maritime patrol ship ng China na gumamit ng puwersa para itaboy ang mga pumapasok sa kanilang teritoryo. Ayun pala, kaya naman pala hindi maialis na hindi mabahala itong kabuuan ng ASEAN country, hindi po ba? Samantalang, kumbaga sa atin tayo, binigyan natin ng freedom of navigation and overflight sa West Philippine Sea. Pero ang bansa ng China, yung bagong ina-apply nila na Coast Guard Law, nagpapahintulot daw sa mga maritime patrol ship ng China na gumamit ng puwersa para itaboy ang mga pumapasok sa kanilang teritoryo. Wow, grabe.
Nagugunita ang tinuturing ng China ang buong West Philippine Sea na bahagi ng kanilang teritoryo batay sa kanilang historical 9-dash line claim. Kita nyo na? Ay, nako. Ay, abo. Anyway, tayo, magandang tanghali kay Coco Johnny Pinuela. Good afternoon to all. More power to you, Double J. And hello to all your listener and dirugtungan ko lang, watcher. Yan. Kasama ka na dyan. Anyway, nga pala. Sa ibang bansa po ito, itong ating kababayan natin, si Johnny Pinuela. Anyway, kumusta naman ang lagay ng ating mga ilang kababayan dyan? Kasama ka na dyan, dyan sa bansang iyong kinalalagyan sa mga oras na ito, ha? Ayan. At meron ka man doon sa ating mga followers, listener at televiewers na sa mga oras na ito, kung sino man ang gustong magkaroon ng panawagan, pabati, welcome po. At babatiin po natin dyan. Post nyo lang po para po sa inyo ang programang Ratsada Balita ni Double J. Yan. Dahil meron na lang po tayo nalalabing 3 minuto. Kaya, muli ako nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusubaybay dito sa ating programa Ratsada Balita ni Double J. Ganun pa man, humihingi humihingi po ng dispensa. Sorry kung hindi man tayo nakapagprograma kahapon dahil hindi po natin masawata ang brownout na pinatutupad na rotational brownout. At alang-alamang sa labas po tayo magpo-program na ganyan. Although, yan yun, darating ang oras niya na sa labas ako magpo-program sa panggitan ng ating dalang cellphone at maibahagi sa inyo ang mga nangyayari sa buong kapaligiran sa loob ng isang oras. Darating po tayo dyan sa ganun pa man. Maraming salamat sa ating mga sumubaybay dito pa rin sa ating programa Ratsada Balita ni Double J. Siyempre, kagabay pa rin ng ating himpilang Broad Dreamcast Communicator sa panguna ni Miss Elisa Bautista Javier ng Public Information Office ng Lungsod ng Pasay. Sa City Hall po yan. At gano'n na rin kay Militor Delia Militante ng Calamba, Laguna, ang atin pong tinatawag na showbiz boy. Di naman kasi may alis sa mga Chino na sabi niya, na manakop na mga karagatan kasi sobrang dami ng kanilang populasyon. Kaya pala, baka bukas makalawa hindi lang hindi lang pala yung West Philippine Sea, baka paunti-unti na tapos biglang tama yung sinabi na Philippines is one of the province of China. Parang gano'n di po ba? Parang parang hindi katanggap-tanggap. At siyempre, maraming salamat din kay Gigi Macapagal Salaw, ang kapatid ng aming presidente na si Tony Salaw, at kay Susuk Johnny Pinuala. Mula naman, ang ganda naman. Siguro dati tong naging kandidata ng isang beauty pageant, kung di ako nagkakamali. Correct me, Johnny Pinuala, kung correct me if I'm wrong, ha? Yan, kasi based on my perception dun sa iyong profile picture. And at the same time, maraming salamat din kay Militar Ardelio Militante, showbiz boy, kay Lisa Bautista Javier na Pasay City Hall. At doon pa rin po sa iba. Alam ko na-disbaya kayo kahapon dahil hindi nyo ako nakita. Pero lagi pong muli maraming salamat. At magkapanooran tayo muli bukas, magkarinigan dito pa rin sa ating himpilang Broad Dreamcast Communicator, ang programa Ratsada Balita ni Double J. Mula alas 12 hanggang alauna po. Bukas, antabayanan ko kayo. At the same time, ang katagang laging iiwan ang inyong lingkod, God is always on our side. Wala po siya sa harapan at lalong wala siya sa likuran. Lagi lang po siya nasa tabi natin. Ganun pa man, ano man pong problema ang ating kinakaharap, andyan lang sa tabi natin. At kung kaya naman natin, wag na natin iasa sa ating Panginoon para hindi naman siya nagtatampo. Kasi ang katiwala ng Panginoon, kaya mo naman ano ka ba? Kaya nga kita binigyan ng kamay, paa, at para makakilos ka ng maayos at pati maganda isipan, tapos ipapasok. Kayanin natin, pagkaya natin, kayanin natin. Pero pag dumating sa mga puntong, hopeless ka na talaga, hopeless, andyan lang siya. God, kung na kaya to, ha? Diba? Andyan lang po siya. God, faith, yan ang importante po. Muli po, maraming salamat! Bukas, magkarinigan at magkapanoaran pa rin tayo dito sa ating programa, Ratsada Balita ni Double J. Hindi po ako nagpapaalam kung hindi. Ngayon lang po to. Bukas andito tayo ulit.
Turn off Dodge. Yan at napakinggan ang mga pangunahing balita at paghimay sa mga pangyayari at mga kaganapan dito sa Ratsada Balita ni Double J sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po.